Sa baryo ng San Isidro, walang gabing hindi dinig ang kampana ng simbahan. Tuwing alas 6 ng gabi, sabay-sabay nagsasara ang mga bintana. Hindi dahil sa curfew, kundi dahil sa takot. Tahimik ang baryo pero hindi payapa. Sa likod ng lumang simbahan, sa bahaging hindi tinatamaan ng ilaw ng poste, may makitid na daanan papunta sa dating kumbento. Matagal na itong abandonado. Sira ang bubong, kinain ng lumot ang pader at ang krus sa itaas. Baluktot, parang may pilit na hinila pababa, doon nagsimula ang mga bulong. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. Una, isang sanggol lamang. Isang gabi, natagpo ang bukas ang bintana ng bahay ng mag-asawang bagong panganak. Walang bakas ng pilitan, walang bakas ng paa. Ang sanggol, wala. Sinabi ng ilan, baka may hayop, ngunit walang dugo, walang kalmot. Parang kinuha. Pagkalipas ng 2 linggo, may sumunod pa. At isa pa. Lahat ng bahay malapit sa simbahan. Lahat ng sanggol, wala pang binyag. Hindi nagsasalita ang matatanda sa umaga. Sa gabi lang sila nagkukumpol-kumpol. May nagsabing, bumalik na naman siya. May isa pang bumulong. Hindi siya aalis hanggat may umiiyak. May matandang babae ang tumingin sa simbahan at nag-antanda. Hindi siya pumasok. Umiwas siya sa likod, parang may alam sila at pilit nilang kinakalimutan. Ang kumbento ay itinayo pa noong panahon ng Kastila, dating tirahan ng mga pari. Ngayon, imbakan ng anino. Ayon sa Barangay Tanod, tuwing alas 12 ng hating gabi, may nakikitang gumagalaw sa bintana sa ikalawang palapag. Walang ilaw, pero may anino. Mahaba, payat, parang may nakausling pakpak. At tuwing lilitaw iyon, may sanggol na hindi na magigising kinabukasan. May isang tao sa baryo na hindi nawawala sa bawat panganganak, si Senyora Pilar. Matanda na siya, noong bata pa ang mga magulang ng baryo. Ngunit hanggang ngayon, ganoon pa rin ang itsura niya. Hindi siya nagsisimba, hindi rin siya lumalabas sa araw. Ngunit tuwing may manganganak, nariyan siya. May nagsabing minsan, nakita siyang dumaan sa likod ng simbahan, may pasan na tila kumot. Ngunit ang kumot, gumagalaw. Isang binatang sakristan ang nagsalita. Isang gabi, naiwan siya sa simbahan para magsara ng pinto. Nang marinig niya ang iyak, hindi galing sa loob, galing sa likod. Sinundan niya ang tunog at doon niya nakita sa tabi ng kumbento, isang aninong nakayuko, may hawak na sanggol. Ngunit nang tumama ang liwanag ng buwan, ang anino ay humaba, ang ulo ay humiwalay sa katawan, at may lumabas na dila. Mahaba, itim, gumagapang sa lupa. Tumakbo ang binata. Kinabukasan, iniwan niya ang baryo. Hindi na siya bumalik. Isang ina ang naglakas loob. Hindi niya isinara ang bintana. Naglagay siya ng bawang. May asin. May rosaryo sa dibdib ng sanggol. Alas 2 ng madaling araw, nagising siya. May aninong dumaan sa dingding. Hindi pumasok, hindi rin umalis. Parang nag-aantay hanggang sa tumigil ang iyak ng bata. Hindi dahil sa pagkakatulog, kundi dahil sa pagkawala ng hininga. Nang mag-imbestiga ang isang pari mula sa lungsod, natuklasan niya ang tala, isang lumang dokumento. Noong ika-19 na siglo, may isang babaeng pinaratangang mangkukulam, isang komadrona. Tinago ng simbahan ang kaso. Hindi siya pinatay, hindi rin pinalayas. Ikinulong siya sa kumbento. At doon siya namatay, sa gutom, sa galit, at sa sumpa. Sa huling gabi ng investigasyon, nagdasal ang pari sa likod ng simbahan. Lumabas ang anino. Hindi na ito nagtago. Isang babae, baluktot ang katawan,
Hiwalay ang itaas, lumulutang ang ulo, may pakpak na parang paniki at mga matang walang puti. Ngumiti ito. Sa wakas, may tumingin. Kinabukasan, sinunog ang kumbento. Ngunit sabi ng mga tao, hindi lahat ng apoy ay nakakapagpaalis ng sumpa. Hanggang ngayon, tuwing may sanggol na umiiyak sa gabi, may aninong dumadaan sa likod ng simbahan. At ang kampana tumutunog mag-isa, hindi para magdasal, kundi para magbabala. Kung mapapadaan ka sa isang baryo na tahimik pagdating ng dilim at walang sanggol na maririnig, huwag kang lilingon sa likod ng simbahan dahil baka hinihintay ka na ng anino. Kung nagustuhan mo ba ang kwento, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Takip Silim Stories. Maraming pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Hanggang sa muli.